Amara, bakit ka napasugo dito sa ospital? Tungkol ba saan to? Kay Lilian o kay Ferdinand? Trina, it's about you and your lousy work. Paano nalaman ni Lilian na binibigyan mo siya ng mga maling gamot? Sinabi kaya niya kay Ferdinand, ha? Paano nangyari ito? What? Eh, paano naman mangyayari yun? Eh, tunurukan ko na siya sa IV na eh. Tapos na-date ng mga nurses nung gabi. Well, nakalusot yung lukarat na yon dahil naisulat niya sa papel ang lahat ng gusto niya sabihin sa kapatid ko. That crazy woman. Eh, marunong pala siyang dumiskarte. Teka, nagduda ba si Ferdinand? Anong sabi niya? Eh, baka mamaya maniwala na yun kay Lilian. I don't know, Trina. Hindi ako manghuhula ng isip ng tao. But this is what I can tell you. He's having doubts about you and I. So, you have to fix this problem. The sooner, the better. As in, pronto. Gawan mo ito ng paraan. Dahil, pag nalaman ni Ferdinand, ang mga ginagawa natin katarantaduhan, hindi na talaga kayong dalawang magkakatuluyan. Huwag ka mag-alala, Amara. May naiisip na akong damage control para dito. You just have to help me. Okay na to, Alvin. Pakidala mo na sa office. Pagkatapos, sunduin mo si Josie. Okay, sabi mo na may meeting kami mamaya doon sa bagong kliyente. Okay po, sir. Ferdinand, pwede ba tayo mag-usap? Yeah, sure. Ito nga pala yung mga maintenance drugs ni Lilian. You're free to have it checked if you like. Bakit? Amara confronted me about what Lilian told you. May question na kasi yung profession ko bilang doktora. At sabi niya sa akin, hingin ka daw ng second opinion mula sa ibang doktor pa. Hindi naman ganun yung sinabi ko exactly na naghahanap ako ng ibang doktor. Alam mo, ikaw yung bahala. You can do whatever you want. If you feel the need na ipacheck si Lilian sa ibang doktor, then go. Pwede mo ipacheck yung gamot na yan sa BFAD, sa ibang pharmacist. I just want to clear my reputation as a doctor. And hindi ko naman isa-sacrifice yung mga pasyente ko. Trina, sandali lang. Hindi ko lang kasi matanggap na ganun nga yung mga sinasabi ko sa'yo. Alam mo, kapag ginawa ko yung mga paratang mo sa akin, parang ko na rin pinagdudahan yung pagiging magkaibigan nating dalawa. Alam mo naman na matalik tayo magkaibigan. Yun na nga yun eh. Wala ka na bang tiwala sa akin? You've been a very big part of my life. At yung last thing na gagawin ko is betray ka. Alam mo, Ferdinand, nasaktan ako na naisip mo pala na kaya kong gawin yun sa asawa mo. Ferdinand, tinutulungan ko si Lilian hindi dahil sa binabayaran niyo lang ako. Dahil para sa'yo to. Dahil gusto ko na maging masaya ka. And I value our relationship. Hindi ko lang talaga maintindihan na kaya mo kong pagdudahan. Wala na lang ba talaga yung lahat ng yun para sa'yo, ha? Trina, I'm very sorry. Kung ano man yung mga nasabi sa'yo ng asawa ko, ako na humihingi ng dispensa sa'yo. Hindi ko pwedeng pagdudahan yung tiwala ko sa'yo. Bilang isang doktor, at lalo na bilang isang matalik na kaibigan. Pero alam mo, Jepo, parang maayos naman siya kahapon eh. Pagkamalan pa nga yata niya akong si Clarissa. Tingnan ko na lang kung di ka bumalik sa kahibangan mo, Lilian. Bawal tayo dito, bawal tayo sa ospital. Paano natin makakausap si Sir Ferdinand ngayon? Hindi naman bawal kung walang makakita sa atin. Good morning, ma'am. Tatanggalin lang po namin yung IV niyo. Huwag! Huwag kang lumapit! Demonyo ka! Demonyo ka! Ferdinand! Ferdinand, may demonyo ka! Nabili mo na ba sa security na bawal papasukin yung Catherine at Charles na yun? Catherine? Anong
Ayaw ko tigilan ng babaeng yan, ha? Nasaan na si Maylin? Siguro nilayo mo na naman siya sa akin, no? Mami, dito ako. Hindi naman ako umalis eh. Hindi ikaw ang anak ko. Nasaan si Catherine? Siya ang anak ko. Oh, bakit ka huminto? Eh, ma'am, si Catherine nakaharang eh. Hoy! Walang yaka mo! Baka dito! Alam ko na ang buong pagkatao mo. At ikaw na mamegi ka! Hindi ikaw si Maylin, ako si Maylin! Hindi totoo yung sinasabi mo.